kung sasandal ka doon sa Doon sa constitutional pangalawa. provision na, Correct. di ba? Kung sasandal ka doon sa second interpretation or second Yes, view. opo. Pero Okay. kasi yung first view is pareho nung nangyari kay Senator Enrile. Hindi pina-surrender ni Senator Salonga si Senator Enrile dahil kinukuha siya ng Department of Justice noon at kasama si Fred Lim as NBI, kinukuha si Manong Johnny during session. Yes, opo. As in the Kaya siya- plenary session. Opo. Siya sa pinigil, plenary session eh. Okay. Pinapasok doon. Yun ang bawal. So, yun yung unang interpretasyon na bawal doon. So, kaya si Senator Salonga pinigil. At si Senator Enrile naman ang ginawa, pagkatapos ng session, sumama. Opo. Okay, sige. So, Tito Sen, sa sitwasyon ngayon, natanong ko kanina kay Senator Bato that you're putting the institution in a very bad light, no, sa pananaw ng iba. Alright? Sa ngayon po, sir, ano ang inyo pong suggestion sa executive kung meron man para ho ma-resolve itong standoff na ito? It's a standoff eh. Oo. Seek redress in the courts. Dahil ang sinasabi naman niya, sinasabi ng mga abogado niya, kung sa local courts daw, siya'y susurrender. Kaya yun ang sinasabi ng resolution natin. So meaning, kung pumunta na ang executive, ang DOJ, kung saan po under ang NBI, sa local court para makahingi ng arrest warrant relevant sa ICC arrest warrant. Correct. That is one way of doing it. Or, sana apurahin ng Supreme Court yung decision nila ro sa petition na pinail doon. Opo. Either of the two. Opo. Okay. Pero meantime ngayon, sa nangyayaring ito, ano po ang inyong damdamin doon sa image ngayon na nililikha nitong change of leadership? Itong pagkalo kay Senator Bato? Sa ngayon, I'm sure you're very much aware of the public sentiment and perception. Kasi hindi natin maiiwasan na kami, naiisip din namin yun, ako mismo at yung mga kababayan natin, naiisip na kailangan kanlungin sapagkat pag umalis, silang sila. Ayun lang. Ang ibig sabihin nun ay napakadaling magpalit na uli ng leadership. Sa ngayon lang, totoo niya, napakadali eh. Ika nga kami naman kasi, ang importante sa amin, makapagtrabaho baka mamaya pag nagkagulong ganyan, itong impeachment, maabala na naman. Yun ang ayaw namin eh. We will object to anything that will delay the impeachment eh. Trabaho namin yun eh. Oras na sinabit sa amin ng House yun, nasa Constitution yun. Hindi ka kumilos, unconstitutional na yan. Opo. Ito lang sa amin eh, kung tutusin eh. Kaya ako nung nakipag-usap sa akin, NBI, mayroong warrant of arrest daw si Bato. Sabi ko din mag-coordinate kayo sa USAA. Alam nila yung rules dito sa Senado eh. Sabi ko, kasi ayoko ma-charge ako ng obstruction of justice. Di ba? Yun ang katapat nun. Hindi ko naman alam na that day, hindi ko naman alam na biglang sisipot pala si Senator De La Rosa after 7 months of absence. Sino naman mag-aakala nun? Wala naman sila sinasabi sa amin na meron pala silang ganong strategy. Diba? Kailan kayo inabisuhan, Tito Sen, na meron na talagang live ICC warrant si Senator Bato? Kailan nyo nalaman? Nung mga bandang 2:00 ng hapon. Kailan? Yung araw na yun. Monday? Monday, yeah. Hindi. Monday, nung tanghali, nakausap ko yung NBI representative. Sinabi lang nila may warrant of arrest si Bato. I thought it was merely informational. Being the Senate President, sinasabi sa akin na isa sa mga senador namin, mayroong warrant of arrest ng ICC. Ngayon, yung nga palang warrant of arrest na yun, content, mabuti nabanggit natin. Sapagkat may misconception doon Si Secretary Rebulla nga na misconceive na misinterpret niya eh. Kasi ang unang sinabi ng ICC, we have no public warrant. Ang ibang intindi ng Pilipino at saka ng ibang bansa sa mga wording ng ICC. Kasi yung
ang ibig nila sabihin ng there is no public warrant, ang intindi kagad ng mga iba, wala palang warrant eh. Hindi, may private warrant. Iba yung tawag pala nila doon. Ay, ibig sabihin nila, yung no public warrant, hindi nila pinapaalam sa publiko. Okay. Opo. Yun yung, pero meron, noong November pa. Ganun pala yun. Kaya dami na misinterpret to nung una eh. Opo. Ako naman, nung sinabi sa akin may ganun, naintindihan ko. Nung sinabi sa akin na nung tanghali, bandang tanghali na meron daw. So, ano ba sa akin yun? Di ba, wala ka namang si Pato doon. Kaya lang, yung ba, bigla magkakaroon pala ng ganong strategy. Opo. So, Tito Sen, kasi hindi nasabi ng NBI, hindi naman kami pupunta dyan ng walang koordinasyon, di ba? Per respeto ika niya sa institusyon, no? Yun sabi sa amin ni Ginoong Matibag. So, Senator, noong mga pasado 2:00, an hour before the session, inabisuhan kayo and you said mag-coordinate nga dito sa Coordinate sa USA. sa USAA. Sabi ko, oo. Opo. At that time, wala kayong kamuang-muang, hindi nyo alam na naandun na pala si Senator Bato. Oo. At merong kuna mangyayari. Although may marang ugong-ugong na, wala kayong kaalam-alam that they have the numbers. No, we did because yung mga kasama ko, sila Mick Zubiri, sila Sherwin Gatchalian, at saka yung mga ibang kagrupo namin, kausap naman yung ibang mga member ng Senado, wala sila sinasabi. Kinakaila nila eh. Kaya wala naman kaming iniintinding ganun. Kampante kami na wala namang gulo mangyayari yung araw na yun. Pero nangyari nga ano ha? Nangyari nga. Opo, nangyari nga. And then Senator Loren Legarda, Sir, Tito Sen, panahon pa ng FPJ campaign, siya ang kandidato as Vice President. Kayo na po ang campaign manager yan. So, ang lalim ang pinagsamahan ninyo. Ang sinasabi ni Senator... Napakalalim. I know, right? Ang sinasabi po ni Senator Ping, ni 1 second before the 3 p.m. session, hindi man lang ho nagpaalam sa inyo. Ano pong damdamin nyo doon? Wait, nagulat ako. I was talagang... I cannot say... pleasantly surprised. I was almost shocked. Parang gano'n eh. Parang ang hirap paniwalaan. Kumbaga sa nanonood ka ng kung ano man drama, biglang na iba yung istorya. O iba pala yung culprit. Parang gusto mong sampalin yung sarili mo at sabihin, uy, gumising ka, mali pala. Masakit. Di rin sa akin. Baga sa hindi naman ganun ang feeling ko. Akin lang is parang, at least, alam ko na kulay mo. After all these years. Parang ganun lang. Hindi naman sabihin masama ang loob. Parang, ganun. You know. Kasi pwedeng babalik ka rin. Pwede rin. Pero may mga kasama kasi kaming pag nag-uusap kami, hindi ko nasasabihin kung sino. Ayaw nila ng ganun eh. Nung binabanggit yan, napapagbanggit na nung isang araw yun eh. Hapon na tayo. Merong isa, dalawa sa mga sinasabi sa amin, yung mga si ganyan, si ganun. Bumaliktad yan. Madulas yan. Huwag na. Mga ganun. Kasi yung mga kasama namin, lalo na yung mga tulpo, matitibay yung tip-tip eh. Hindi kaya yung pressure rin eh. Ayan, yung 11 sa amin doon na members ng minority ngayon, puro matibay yan. At talagang sumusunod sa konstitusyon yan. Pati yung dalawang independent ngayon. Nag-independent lang yun sapagkat kasama namin yun. Nakalista ng kasama namin yun. Nag-abstain lang. Tinawag lang ng independent na secretariat dahil nag-abstain. Pero may dahilan yung pag-abstain nila eh. Si JB, kaya nag-abstain kasi kinukuha siyang majority leader eh. Hindi siya pumayag, tumanggi siya, nahihiya naman siya na parang
Opo, Diba? So, opo, nag-abstain sige. na lang siya. Opo, Si, sige. si Mix naman, alam naman natin yun. Si Mix is from Mindanao. Opo, opo. So, he would not want to be painted differently. Well, anyway, kanina po sa aming panayam kay Senator Bato, no, I asked him about yung kanyang binanggit na dahilan kung ba't siya biglang sumipot, no? Ano daw? Yung number 2 reason is desire to change the leadership in the Senate. And when I asked him, yung desire na yan, bakit? Ano bang problema? Binanggit niya specifically yung Blue Ribbon Committee na mukha daw pong merong pagtatakip. Mga ganun po, no? Na hindi daw po talaga para sa katotohanan. Na mukha daw pong, etc. So, kayo po, ano po ang inyong take ho doon sa kanyang sinasabi na talagang doon kami sa Blue Ribbon Committee chairmanship eh. Gusto namin makuha yun eh. Yan po sabi niya. Baliktad ang narinig ko sa ibang kasama namin Hindi sa pagtatakip. Baliktad na masyadong binubulat-lat. Nakadadama yung mga kasama namin. Baliktad. Hindi tama yun. Hindi ako pwedeng sumangayon doon na pagtatakip sino. Sino pagtatakpan? Kung ano yung lumabas doon sa mga narrative at saka yun ang tumatakbo. Ito, partial committee report ng ito. Hindi pa ito yung full. Partial lang para may progress report ng Senado. Ayaw pumirma ng iba. Sino may pinagtatakpan? Imposibleng si Senator Lacson o yung Blue Ribbon Committee. Baliktad yung sinasabi niya yun. Naku, dahilan lang yun. Ang dahilan is, siguro, ang dahilan, kung gano'n sinasabi nila, ang dahilan, therefore, may tatamaan doon sa mga kasama namin. Kaya kailangan, wag si Senator Lacson ang chairman. And the only way to remove Senator Lacson as chairman is to remove me as Senate President. Yan ang ano yan. Kung ganyan ang dahilan nila, kung yan ang dahilan nila, yun ang counter na sinasabi ko, which is more truthful, more accurate na sa sinasabi na may pinagtatakpan. Sino pinagtatakpan? Si Martin, may sabit na nga yun Sino pinagtatakpan? Sino ba? Baka inisip nila kasi mga tagalabas ang tawag Di ba? Inexplica na ni Senator Lacson noon pa Opo, Diba? may pahabol lang si Chacha. Go, Yes Cha. po. Tita Sen, ang sabi po ni SP Alan Cayetano, pagdating daw po kung matransmit na yung articles of impeachment sa Senado, he will convene forthwith. Pero napanood ko po yung isa nyo ring naging panayam ang sinasabi ninyo. Pakiramdam nyo yung change of leadership may kinalaman sa impeachment. Naniniwala po ba kayo dito sa naging pahayag ni SP Cayetano that he will convene immediately kung matanggap na yung articles of impeachment? Time will tell. Sapagkat nung lapitan niya ako, sinabi niya sa akin, susundin ko yung yung sabi niya, susundin ko yung advice mo, sabi niya. Sabi ko kasi, may pattern yan. Sabi ko sa kanya, dapat yan, pag natanggap mo, kinabukasan, that day, papaalam mo sa amin na natanggap mo. And then kinabukasan, sabi ko, we will have to constitute and convene as an impeachment court. And therefore, after that, taking ng mga senator judges. And then, susunod na nun, yung magpapadala ng notice sa impeached official, 10 days. Pagkatapos yung prosecution naman 5 days pagkatanggap nung sa Yun sinabi ko sa kanya Opo. Sabi niya, susundin daw niya Okay. So, the time will tell. Tingnan natin. Opo. Sige. Sir, sorry po, ang dami pa namin katanong. Ito ho talaga importante Naaprubahan ho ba ito? Yung proposed amendment sa Section 41C ng inyo pong rules? Di ba, dapat for you to be marked at present, dapat physically present ka? Tama? Oo. Opo. Hindi pa napapasa yun. Okay. Kasi, Sinasuggest ni Senator Marcoleta yun ata. Siya ata. Sinasuggest niya. Alam naman namin kung bakit Dahil para meron mga hindi makapasok o pwedeng makaka-attend pa rin. At hindi mababawasan yung boto. Alam naman namin yun ang dahilan nun Pero hindi pa pwede yun. Una sa lahat kailangan yun dumaan sa Committee on Rules. At least 1 or 2 days before na tapos pag-uusapan sa floor yun. Pagkatapos nun may publication pa yun.
Hindi ganun kadali yun. At saka objectan namin yung bakit may crisis ba? Meron bang calamity? Meron bang COVID-19? Bakit kailangan yun? Hindi kailangan yun eh. Kung ang dahilan lang doon, dahil gustong pumasok ka. Bakit hindi ka nahihiya sa mga kasama mo na sila'y araw-araw pumapasok nasa oras. Tapos ikaw sa bahay ka papalaki ka na dyan. At doon ka pwedeng makisali sa sesyon. Title na pinaka-senior ngayon? Ay, hindi po. Mas malala nga tawag sa akin ng media room sa Senate eh. Ano? Jurassic Senator. Ako lang yung sa buong history, ako lang yung nakalima na term. At nakawalong change ng leadership, ha? Oo, nakawalong change ng Sige. leadership. Okay. Cha, go. Yes po, Senator, SP, former SP, pasensya na nasanay kami. That's okay. Yes po, Senator, unahin ko na kasi katatapos lang namin makausap si Senator Bato. Okay na daw po kayo sa ngayon, pero tama no, may resolution po kayo na inihain kasama yung ilang minority members urging Senator Bato na sumuko na. Gusto ko lang po malaman bakit ito po ang inyong posisyon, iba siyempre sa members ng majority. Hindi, ang amin is to surrender and seek judicial remedy sa court dito. Kasi yun naman ang sinasabi niya at sinasabi rin nila. Ang isa sa mga dahilan kasi doon, sapagkat ang sinasabi dito sa Republic Act 9851, may pinasa namin yun, if I'm not wrong with the number. The government may yung ginamit na word na pagka mayroong international court or may international issue ang isang Pilipino, the government may either submit him or extradite or sa local courts. So he could dito muna sa local courts kung gusto niya, dahil yun na sinasabi niya na hindi na susurrender. Ngayon, pinakamaganda kasi pareho nung ginawa ni Senator Trillanes saka ni Senator De Lima, actually ganun din si Senator Enrile, maiksi lang yung kay Manong Johnny, ibang kwento yun. But nevertheless, ang importante kasi parang hindi naman hostage yung Senate. At siyempre, yung umiiral kasi kay Senator Trillanes noon at saka Senator De Lima, umiiral sa kanila yung mahal nila yung Senado. Ayaw nila na maipit because of dahil nandun sila. So katulad niyan, kahapon at saka ng isang araw, ang dami maguluro sa labas. Di mo alam kung pro Duterte sila o pro Bato sila o pro impeachment naman sila. Tapos ang pagkakaalam ko, merong napakalaking rally today doon. Medyo inconvenient na sa mga senador at saka inconvenient sa mga empleyado namin. Di bali kami mga senador sanay naman kami sa ganun Pero yung mga kawawa naman yung mga empleyado ng Senado, ilang libo yun, na nahihirapan din Hirap na hirap sa mga nangyayari. Tapos may mga bantay pa ron, may mga pulis, may kung ano-ano. Hindi, the environment is not conducive for work legislation, lalo na mayroong impeachment na darating. Paano namin haharapin basta-basta yun? Oo. Kayo, Senator, matagal na po kayo dyan. Kayo na rin nagsabi nun kanina. Kayo po ba, opinion ninyo, pwede ba talaga maging safe haven ni Bato ang Senado? Considering na ang dami nang nag-raise ng argument na yung mga kaso na nakahain sa ICC ay more than 6 years na. Dapat po ba sa Senado siya or the custody should be with NBI? Saan po ba talaga? Kung tama kayo kasi ang batas at maliwanag isang article sa Constitution yun. Kung below 6 years ang imprisonment ng kaso, then ang isang senador hindi pwedeng arrestuhin when Congress is in session. Yun. Nami-misinterpret ng iba ang iniisip ng iba pagka nasa Senado hindi na pwedeng hulihin. Kasi one time or another may mga nasabi kaming ganun kami mga leader ng Senate kahit na ng panahon ni Senator Trillanes o ni Senator De Lima. Sinasabi ko nga na hindi pwedeng galamin dito yun. Ano ba yung problema? Ano ba yung ganun yung mga naging kasabihan ng mga leaders doon. So na-misinterpret siguro ng ating mga kasama rin namin na pwede ka doon. Na all the time pwede ka doon. Kaya pinakamaganda nga yung suggestion nito, nag-bring up naman nito sa amin si Senator
Pangilinan naisip niya na di ba dapat mas maganda mag-submit siya sa courts dito sa Pilipinas para yun ang gusto niya sa court sa Pilipinas siya humarap Di mabuti dito. Total, merong nakapending sa Supreme Court. Tapos ngayon, merong subpoena sa kanya yung CIDG. So mas magandang harapin niya yun. Medyo mabawasan yung kaya tinik sa tagiliran ng Senado because of this issue. Oo. Diba? Pero, again, yun yung mga suggestion lamang. Oo. At So, idea lang na ipatasa sa kanya yun. yes po. Tama ba pagkakaintindi ko? In short, Senator, hindi talaga pwede na magstay si Senator Bato sa Senado? Well, yes. Officially, hindi talaga pwede. Kaya lang tinotolerate na ng Senate yun. Sige po. Until Congress is in session. Pero napakahirap. Hindi nga talaga kasi pwede. Kailangan na below 6 years in imprisonment yung kaso na hindi ka pwedeng arrestuhin kung in session. Ngayon, dalawa interpretation ng in session. Yung in session ba kami sa session hall? Or Congress is in the first regular session of the 20th Congress? Oo. Dalawa pa nga ang tinasabi nun. Yes, Ibig sabihin nun, kung if we're going to stretch it, yung doon sa pangalawang sinasabi ko, ang ibig sabihin niyan, hanggang June 4 of 2026, in session kami. In other words, after June 4, kung gano'n ang interpretasyon, we're no longer in session. But then again, the crime is not punishable by 6 years below. The crime is punishable by life imprisonment. So, di ba? Kaya talagang hindi ko rin masisisi yung mga kasama namin at yung grupo na tinatawag na minority ngayon na sabihin na lang na secret rest sa local courts at alisin mo yung tinik ng Senado. Oo. In other words, Tito Sen, kapag hindi ito maresolba ng Supreme Court ang kanilang petisyon, hanggat walang judicial relief na nakukuha si Senator Bato, kapag umabot ang sa sinediya ito, the more wala na kayong rason pa para siya ay kanlungin. Correct yung sinabi mong the more. The more wala kaming karapatan. So, tama, Tito Sen, kung after June 4 natapos yung session, pwede na siyang hainan ng arrest warrant ng NBI? Sorry again, pakiulit. So, after po nung session nyo, June 4 onward, sabihin na natin June 5, pwede nang kuhanin si Senator Bato ng NBI? Pwede. Dahil wala na kaming in session. Oo. Kumbaga,